Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod na salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. The words of the Lord are true, and all His words are dependable. The words of the Lord are true, and all His words are dependable. The Lord loves what's righteous and just. His constant love fills the earth. Oh God, worship the Lord, worship the Lord, worship the Lord, all ye people of the earth. All ye people of the earth, all ye people of the earth. When He spoke, the world was created, and He
His command, everything appeared. When He spoke, the world was created. At His command, everything appeared. But His plans endures forever. His purposes last eternally. Oh God, worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. All ye people of the earth. All ye people of the earth. Yeah. All ye people of the earth. Every time I come to you, Lord, you were always there for me. I just want to praise you, Lord. I just want to worship you. Worship the Lord. Worship the Lord. Worship the Lord. All you people of the earth. Yeah. All you people of the earth. All you people of the earth. Worship the Lord. Worship the Lord. All you people of the earth. Yeah. All you people of the earth. Yeah. All you people of the earth. All you people of the earth. Yeah. All ye people of the earth. Yeah. All ye people of the earth. Worship the Lord. Worship the Lord. Good morning, Jesus! Ay, may pumalakpak kay Doc. Paborito daw kasi ikaw, Doc. Thank you, Lord. Kailangan talaga may paliwanag. Thank you, Lord. Now, sa awitin ni Doc Mon, napaka-refreshing and uplifting ng isang awit ng pagsamba. At tapos, boses pa ni Doc, umagang-umaga, no? Lunis ng umaga, boses ni Doc ang marinig mong umaawit kay Lord. O, di po ba, mga kapatid? Talaga naman pong napaka-refreshing. Oo. All you people of the earth, worship the Lord. It's kind of refreshing. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa nagdaang linggo na kami po ay pinatnubayan po ninyo. At nagpapasalamat po kami sa panibagong linggo na haharapin namin. Kasama po kayo, Lord. Daladala nito ay bagong pag-asa na nanggagaling po sa inyo. Kaya, Lord, anuman po ang mangyari sa amin sa linggong ito, mahaharap po namin siya ng merong katapangan at may courage dahil ikaw po ang kasama namin. Kaya maraming salamat po, Lord. We lift up to you, Lord, in a special way. Ang lahat ng mga kapatiran po namin na may mga karamdaman ngayon. Pati po yung mga kaanak, kapamilya, kaibigan, kamag-anak, Lord. Alam ko po, Lord, na hindi lingid sa inyo ang kanilang sitwasyon. Give them comfort, Lord, sa kanila pong dinaranas ngayon. At alam ko po that healing comes from you alone. Kaya po sa inyo lang po kami umaasa.
Kasama po ang aming mga kapatiran na nakikinig ngayon. Salamat po, Lord, dahil ang bawat salita na ibinibigay mo po sa amin araw-araw, ang nagbibigay po sa amin, Lord, ng pag-asa at ang katapangan na kailangan namin na harapin ang buhay. Sa umagang ito, Lord, muli po kayong mangusap sa amin lahat. Kami pong lahat, Lord, ay makikinig. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, kasi may mga kapatiran po tayo na Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Sige po. Ang atin pong word sa araw na ito ay sa Ephesians 2, verse 10. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ephesians 2:10. Yan po yung ating word sa umagang ito. Alam niyo po, sabi rito, we are His workmanship. Tinignan ko po kung anong ibig sabihin ng workmanship. Ang ibig sabihin din po nito ay craftsmanship. Yan. Pag sinabi nating workmanship or craftsmanship, it is the quality that comes from creating with passion, with care, and attention to details. Ang sabi rito, it is a quality that is honed, refined, and practiced over the course of a career. Sabi rito. Ang ganda, no, mga kapatid, ulitin ko ha. Craftsmanship is the quality that comes from creating with passion, care, and attention to detail. It is a quality that is honed, refined, and practiced over the course of a career. Craftsmanship also is the quality that something has when it's beautiful and has been very carefully made. Ang ganda ng craftsmanship, ano? So, with all this definition in our mind, tapos balikan mo yung binasa natin kanina na Ephesians 2:10, sabi rito, for we are His workmanship. So, we are God's craftsmanship. Ang ibig sabihin, we were created, sabi rito, with passion. Hindi lang tayo basta nilalang ng Diyos eh. Hindi yung basta, ayan na lang, bayaan mo na kung ano man lumabas dyan. Yan na yan. Hindi po. Kasi ang craftsmanship means created with passion, care, and attention to detail. So ang pagkakalalang sa atin, mga kapatid, binigyan ng careful attention ng Panginoon. Detalyado ang paglalang niya sa atin. Kaya po kung ano ikaw, mahalin mo yung ikaw. Kasi kinreate ka ng Diyos with craftsmanship. Sabi, nagkamali siguro nung paggalalang sa akin ng Diyos. Hindi po. Hindi po siya nagkamali. Ako talagang ginawa ng Diyos na medyo pango ang ilong. Detalyado yan, mga kapatid. Kasi pag matangos daw yan, so sobrang ganda na ako. Joke lang. Hindi ba? So, kung ano ang ginawa sa atin, pagkakalalang sa atin ng Diyos, tandaan mo na hindi ka nilalang ng may pagkakamali. Kasi sabi niya may attention to detail. Kaya po, ikaw ay nilalang ng Diyos at na-please siya nung ginawa ka niya. Kaya lang hindi ka napiplease sa sarili mo. Eh, nung nilalang ka ng Diyos, na-please siya nung ginawa ka niya kasi careful attention to detail ang ibig sabihin ng craftsmanship. So, tayo po ay hindi lamang nilalang ng Panginoon ng basta-basta na lamang.
Tandaan po natin yan. Huwag nating kalilimutan yan, mga kapatid. Kaya ang isang bagay na nilalang mo with careful attention and detail, like for example, kayo po ba ay gumawa ng cross stitch? Ako yung ginawa kong cross stitch, hindi siya naka-frame, no? O naka-frame? Detalyado mong ginawa yun. Ang ginawa ko nga, binurda ko pa yung yung pirma ko doon Tapos, tinitreasure mo yun kasi ginawa mo yun na may careful attention to details. Kumbaga, masasabi mo ng craftsmanship yun. Alam niyo po, may mga designer bag, branded na bags, na kaya sila ganun kamamahal kasi they are handmade with craftsmanship. Kaya, yun? Alam niyo po ba, yung mga marurunong talaga, makikita daw po yan sa tahi pa lamang. Yung pagkakatahi. Why? Kasi nga po, ang original were made with craftsmanship. Ibig sabihin, yung mga gumagawa doon, pati yung sinulid, pati yung linya ng sinulid, kailangan naka-align siya ng tamang-tama. Kaya mahal kasi ganun siya kaingat sa paggawa. Natuwa ako dito sa craftsmanship na to kasi ganun po tayong nilalang ng ating Panginoon na hindi tayo basta-basta ginawa lamang. Ngayon, ang sabi rito, nilalang tayo ng Diyos. Pero, do you really know, mga kapatid, what you are created for? Alam po ba natin kung bakit tayo nilalang ng Panginoon ng sobrang detalyado ang pagkagawa sa atin with care, with passion? Alam niyo po ba kung bakit? Kasi maraming mga tao, like us, bago po tayo natagpuan ng Diyos, hindi naman po natin talaga alam kung ba't tayo nilalang. Kasi, ang pagkakaalam lang natin, paglabas mo rito sa mundo, kailangan mag-aral ka, makatapos ka, magkatrabaho ka, magkapamilya ka, magkaroon ka ng magandang bahay, sasakyan, tas magkakaapo ka. Kung papalarin ka, magkakaroon ka ng apo sa apo. O after that, wala na. Dead na. Ganun lang ang pagkakaalam po natin. Why we were created, di ba? Hindi natin alam talaga. Nung natagpuan po tayo ng Panginoon at nalaman natin ang salita niya, doon lang natin nalaman na tayo pala po ay nilalang ng merong great purpose. Oo. Kaya, ang nangyayari, pinanganak tayo, nabuhay tayo, tapos namatay tayo. Tapos, yung buhay na yon na ginawa mo dito sa mundo defines your eternity. So what kind of life ang ginawa mo nung ikaw ay nandito? Because your life here on earth defines your eternity. Kaya po mga kapatid, kasi lang yan after death, heaven or hell follows. That's it. Dalawa lang. Pagka namatay ang tao, dalawa lang. Heaven-bound o kaya hell-bound. Pero yun po ay ginawa mo dito sa buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon dito sa mundo. Kaya po mga kapatid, we waste our life if we do not bring it into sync. Alam mo yung sinisync? Oo, isi-synchronize mo siya. Kapag yung buhay mo rito ay hindi nakasync sa purpose ng Diyos sa iyo, you wasted your life. Nabuhay ka lang, namatay, nang ganun-ganun na lang. Hindi siya synchronize doon sa purpose ng Diyos, ng pagkakalalang sa iyo, kaya sayang ang buhay. Magiging makabuluhan lamang ang buhay if it is sync with God's purpose for your life. Kaya alamin po natin kung ano ba ang ano ang dahilan, bakit po tayo ay nilalang ng Diyos. Unang-una, mga kapatid,
Paboritong-paborito ko to kasi hindi ko po siya kinakalimutan that I was created for God's glory. Isaiah 43:7. Ang sabi niya, "Bring my sons from afar and my daughters from the ends of the earth. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory." Yan po yung Psalm 139 din. Oh, oo nga, buti pinaalala ni Minister Arnold. Yung sa craftsmanship na pagkakalalang sa atin, sabi po, "You created every part of me. You put me together in my mother's womb. I praise you because you are to be feared. All you do is strange and wonderful. I know it with all my heart. When my bones were being formed, carefully put together in my mother's womb, when I was growing there in secret, you knew that I was there. You saw me before I was born. The days allotted to me had all been recorded in your book before any of them ever begun. Oh God, how difficult I find your thoughts. How many of them there are? If I counted them, they will be more than the grains of sand. When I awake, I am still with you. Ang aga kong pinakanta ni Minister Arnold ng mataas, hindi ba? So yun po yun, na kung napansin nyo yung last part, ang galing sa Psalm 139, "You put me together in my mother's womb," sabi. Carefully put together in my mother's womb. So, talaga pong ibang pagkakalalang. At ang ating pong goal, kaya po tayo pinag-aaralan natin kung bakit tayo nilalang ng Diyos, ay yung last part nung Psalm 139 na inawit natin, sabi niya, "When I awake, I am still with you." So, nawa po na kapag tayo ay natulog ng permanente, pag tayo ay nagising, nasa presensya tayo ng Panginoon. Yun ang ating goal. So, sabi sa Isaiah 43:7, "I created them to bring me glory." Kaya po, kung hanggang ngayon, may edad ka na po, or it doesn't matter kung bata ka, yun po ang pagkakamali ng maraming tao. Ang sabi po nila, "Tsaka na ako maglilingkod sa Panginoon kapag ka nagawa ko na yung gusto ko. Pagka yung medyo may edad na ako." Ang problema po, mga kapatid, gaano ka kasigurado natatanda ka? Because let's face it, every one of us ay binigyan ng allotted time here on earth. And no one knows how long or how short kung yung lifespan na ibinigay sa iyo, na allotted sa iyo ng Panginoon. Again, balik tayo sa Psalm 139 na inawit natin. "The days allotted to me," ang sabi doon, "had all been recorded in your book. Some were allotted a very long time. Some were allotted na short time lamang." So, papaano mo ipagmamalaki na tsaka ka na lalapit sa Panginoon kapag ka ikaw ay tumanda na at nagawa mo na ang lahat ng bagay na pwede mong gawin? Tomorrow is not promised to all of us. Kasi tomorrow may not come for some of us. Ano po yan? Reality po yan. Inevitable po yan. Hindi yan maiiwasan.
Kaya po, mga kapatid, as early as you can, you follow the Lord. Kasi, yun po ang tawag doon ay preparation. Maiksi man ang maibigay sa iyong panahon na ilalagi mo dito sa mundo, nakapag-serve ka na kay Lord. Na-sync mo na yung buhay mo rito sa lupa sa purpose ng Diyos sa iyo. So, unang-una, we were made to bring glory to God. So, mga kapatid, so, we were made to bring glory to God. Ano yun? Nawala ako kasi may tumatawag. Naka-on na yan. Sorry po, mga kapatid. Bakit? Walang aangal. Uy, naka-on na yan. Naka-on na ba yan? Sige na, okay na. Okay, mga kapatid. Kunan ding naka-live ako. Okay, thank you, Lord. So, tayo po ay nilalang ng Diyos to bring glory to Him. Kaya po, mga kapatid, kung hanggang ngayon ang buhay niyo po, sa buong buhay ninyo ay hindi pa po kayo nakapagbigay ng luwalhati sa Diyos, hanggang ngayon po ay hindi niyo pa nagagawa ang purpose ng pagkakalalang po sa inyo ng Panginoon. Alam niyo po ba, tayo po ay ginawa ng Diyos to put Him on display by the way we live, by the way we think, and by the way we feel. Imagine, God was put in display sa atin. Kaya kapag ka po tayo ay tinignan ng mga tao, nadi-display ba natin ang Panginoon? O iba ang dinidisplay natin? Okay? Ano po? Let us be careful dito. Because Isaiah 43 verse 7 says, you were created to bring Him glory. Ibig sabihin nun, Jesus Christ was put on display sa atin. By the way we feel, by the way we act, di ba? By the way we live, by the way we feel. So tanungin natin ang sarili natin. Pag tayo po ba ay tinignan ng ibang tao, sino ang nakadisplay? Okay? Kasi alam nyo, maraming mga nagdi-display. Gusto nila pag tinignan sila ng mga tao, sexy sila. Gusto nila pag tinignan sila ng mga tao, attractive, mapuputi, mababango, malilinis. Maganda pong lahat yan, mga kapatid. Pero, we were not created for that purpose only. First and foremost, we were created to bring glory to God. Kaya po, kaingat po tayo, mga kapatid. Kapag ka po tayo ay follower of Christ, God is in display sa atin. So kapag ka tinignan tayo, be sure that they see the Lord. Because that's the only way that you can bring glory to the Lord. Pagka He is put on display sa ating buhay. Kaya mag-ingat po tayo. At ang isang pamamaraan para po tayo ay makasigurado that Jesus is on display in our lives ay nasa 1 Corinthians 10:31, which says, when you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Isang pamamaraan yan. Kahit anong ginagawa mo, gawin mo siya para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga, hindi ba mga kapatid, sa church pala may sumasayaw, yes, whatever you do, do it all for the glory of God. Basta ito po'y ginagawa mo sa kaluwalhatian ng Diyos, then ang dinidisplay mo ang Diyos. Pero kung ang ikaw ay kumakanta o sumasayaw dito sa harapan para i-display mo lamang ang sarili mo at ang kagalingan mo, ay iba po ang nag-glorify. So, kapag tinignan ka ng mga tao at ang laging nag-glorify ay ikaw, that means hindi ang Diyos ang nakikita nila sa iyo. Otherwise, kay Lord sila nagbibigay ng glory, hindi sa iyo.
Kaya nga, lalong-lalo na tayong mga manggagawa, in-advise tayo to be careful on this part. Kasi nga, baka mamaya pumasok na sa ulo natin ang lahat ng mga ginagawa natin. Hindi lang po sa mga manggagawa. Like for example, ang mga kapatiran natin, baka po mamaya, dahil minsan, bless na bless ka at malaki kang mag-tithes, di ba? O kaya, malaki kang magbigay ng love offering, di ba? O kaya, kung mag-contribute ka ay ganito. Minsan, iniisip natin na kailangan naman pasalamatan ninyo ko. Kailangan naman bigyan nyo naman ako ng konting parangal dahil nakakapagbigay ako ng ganyan sa inyo. Siguro kung di ako nakakapagbigay, baka mamaya hindi na umandar ang church nyo. Mga kapatid, sa ibang lugar po, pwede pong gawin yun. Pero pagdating po dito sa church, hindi po pwede yun. Kasi sa totoo lang po, kailangan maintindihan natin na kung ano man ang meron ka, kaya ka nakakapagbigay, ay dahil binigyan ka rin po ng Diyos. Kaya ang glory kay Lord pa rin po. Sorry po, pero kung ang ine-expect po natin sa pagbibigay, pagdating sa gawain, popularity o kaya po recognition, sorry po kasi maski po nagbigay kayo ng sasakyan, hindi po nakalagay yung donated by doon. Opo, kasi nga, naiintindihan po natin itong Isaiah 43 na ito at 1 Corinthians 10:31 na it's all because of Christ. Kaya ano man ang meron tayo ngayon, ang dapat papuri ay nabibigay po lamang sa nagbigay sa iyo niyan. Because sa 1 Corinthians 6:19-20, it says, "You are not your own, for you were bought with a price." Mga kapatid, and that price is so high na wala nang makakatap dun sa presyong ibinigay na yun para po tayo ay iligtas. Yan po ay ang buhay ng ating Panginoong Jesus. Kaya, you are not your own, you were bought with a price, so glorify God in your body. Ang sabi po dito. Ang nakakalungkot po, ang daming mga taong nabubuhay ng akala mo walang Diyos. Nabubuhay ng walang accountability, na akala mo, pagka nawala ka na't natapos na ang allotted time for you dito sa mundo, walang accountability. Naku, meron po mga kapatid. Kaya minsan nakakatakot na nabubuhay ka dito sa lupa na akala mo walang Diyos, na hindi mo nare-recognize na kaya ka ganyan, kaya ka nagkaroon ng ganyang karami, at kaya sa sinasabi mong maganda ang buhay mo, ay merong behind you na nagbibigay sa iyo niyan. Hindi mo lamang nare-recognize. So, all over the Bible po, mga kapatid, tayo po, makikita natin sa buong scriptures na tayo po ay nasa lugar o nasa planet Earth by God's design in order for Him to look magnificent. Pero pag tinignan po tayo, kaya, huwag na tayong lumayo ng mga kasama na lang natin sa bahay. Paano mo po tratuhin ang kasama mo sa bahay? Kasi sabi rito tayo ay nandito sa mundo, designed by God to make Him look magnificent. Pero alam nyo, nakakatuwa. Kasi merong mga kasama natin sa bahay na nakakapagwika, nakakatuwa yung amo ko. Hindi niya ako tinatratong iba. Ayan. You make Christ look magnificent sa ibang tao. Kaya po, hindi lamang sa pamumuhay, pati sa pananalita, pati sa pag-iisip. Hindi ba mga kapatid? Actually, pati dun sa by the way you look. Kasi, kapag ka ikaw, alam nyo, si pastor, ayaw na ayaw ni pastor ng yung for lack of a better word, again, ayaw niya ng mukha kang kawawa sa itsura. Ayaw niya po ng yung parang basa-basahan na lang, sinusuot mo pa. Parang kailangan itapon mo na, pero sinusuot mo pa.
Ganon. Wala po yan sa brand ng damit at wala po yan sa, sa binilhan. Imagine, how can Christ look magnificent sa isang follower of Christ na mukhang yagit? Ayun. Na mukhang yagit. Hindi ko po, don't get me wrong. Sabi nga ni Kuya Nandeng, do not hear what I'm not saying, mga kapatid. Ang sinasabi ko lang po dito, kahit ang damit mo ay hindi branded, kailangan mukha kang malinis, mukha kang mabango, because you are a creation of the Almighty God. Kaya po, take care. Huwag mong ikatwiran, nasa bahay lang naman ako. Kaya minsan pag may dumating, padalos-dalos ka. Sandali lang, wait lang, kasi magbibihis ka pa. Magbibihis ka pa. Gawin po nating way of life natin yon. Para po, kasi pinipresent po natin si Kristo sa ibang tao. So, when you present something to other people, halimbawa, may pupunta sa iyo para makikain. 'Di ba? Ipagluluto mo. Pinagluluto niyo ba? O sabihin mo, siniswerte ka. Kikikain ka. Pero meron akong mga nakikita, pagka nag-invite ka ng dinner, ang linis-linis ng bahay. Tapos, hindi lang po basta inilagay dyan ng pagkain. Talagang inaayos nila. Oo. Kasi, pinipresent nila sa iyo eh. At kapag ka ang presentation ay maganda, it makes you feel important, di ba? It makes you feel special. Kasi ginagandahan mo ang pagpipresent. Ganon din po, mga kapatid. So, tayo ay nilalang ng Diyos at inilagay sa mundong ito for Him, For Him to look magnificent, not for you. Kasama ka na rin doon dahil ikaw yung ginamit ng Panginoon. Pero unang-una, for Him to look magnificent. Kasi po, papaano natin mahihikayat ang tao sa mundo para pumunta kay Kristo kung wala namang kakaibang nakikita sa iyo nung ikaw ay na kay Kristo? Diba? Halimbawa, kung na kay Lord ka hanggang ngayon, matampuhin ka pa rin. Na kay Lord ka hanggang ngayon, palamura ka pa din. Na kay Lord ka hanggang ngayon, magagalitin ka pa din. Na kay Lord ka hanggang ngayon, 10 taon na, walang nagbago sa buhay mo. Mga kapatid, wala po akong, ganito po, meron kasi akong nabasa, and I agree with that. Sabi niya, there is no glory in poverty. Kasi, how do you represent God sa mundo? Wala akong sa mahirap. Dumaan din ako sa hirap. Pero ang sinasabi ko po dito, wala pong, yung awitin natin kahapon na sinabi ni Pastor, even lions go hungry for the lack of food, but those who obey the Lord lack nothing good. Those who obey the Lord lack nothing good. So kung halimbawa, natagpuan ka ng parang forever ka ng ganyan at wala pa rin nagbabago, let us examine our relationship with the Lord. Hindi ho po pwede, mga kapatid, na pababayaan ka ng Diyos sa ganyang kalagayan. Napakarami na pong buhay ang nilevel up ni Lord. And they were so grateful sa Panginoon at na sinasabi nilang lahat na totoo ang Diyos at buhay ang Diyos. Napatunayan ko na hindi ka kahayaan ng Diyos na maging ganyan ka na lamang sa buhay mo. So, sabi nga, those who obey the Lord lack nothing good. So, kung ikaw ay talagang sumusunod kay Kristo, be sure, mga kapatid, na yung obedience natin kay Lord is absolute. Alam nyo, huwag niyong kalilimutan yung mga dinadaanan nating lesson kasi,
incorporated lahat yan, mga kapatid eh. Hindi pwedeng kunin lang natin to, tapos ito, hindi natin gagawin. Tapos gusto natin yung benefits nitong isang to. Hindi po pwede. Kaya tandaan natin lahat yung pinag-aaralan natin dito. Ayan, hindi ako natapos sa tatlo lang ito, pero nasa una pa lang po ako. Hindi po ako nagagalit, mga kapatid. Hindi ko po kayo pinagagalitan. Kung hindi po, it's time for us to reassess yung ating pamumuhay. Kasi po, we have the same Lord na pinaglilingkuran. So, ang isa bang ama, meron bang favoritism sa mga anak? Wala po akong anak, kaya tinatanong ko yung ating mga di ba kahit napasaway ang anak mo, mahal mo sila ng pare-parehas. At kung ano ang meron ng isa, hanggat maaari, if it is in your power, kung gusto mo kung ano yung meron yung isa, lahat bibigyan mo. So, mga kapatid, kung yung mga kapatiran nating iba ay ni-level up ng Diyos ang buhay, for Him to display His glory sa atin, gagawin din po niya yun sa iba, sa lahat. Kasi pantay-pantay ang Diyos. Tignan lang po muna natin yung ating pamumuhay. Ayusin po natin. Kasi marami sa atin gusto ng benefits, ayaw ng responsibility. So, tignan po natin ha. Ayan mga kapatid, hanggang doon na lang po muna tayo. So, wag nating kalimutan, you're not your own. You were made and you were redeemed. Bought for His glory. Mga kapatid, for His glory. Kasi kung hindi, ibang klase po ang sa atin, ligtas. So, wag mong kalimutan, ikaw ay nandito sa mundo to make Him look great. That's why we are here, mga kapatid. Yun ang number 1, to make Him look great. So, bilang pagtatapos sa unang ito, mga kapatid, if you don't bring your life into sync with the purpose of God for you, then your life is wasted. Huwag nating sayangin. Sayang. Kaya nga nagsasabi kang, sayang! Kasi nakakahinayang. So huwag nating sayangin. By not living doon sa, into sync with the purpose of God why you are created. So bukas na po yung pangalawa at saka yung pangatlo. Thank you, Lord. Sorry po, hindi ko po kayo pinagalitan, mga kapatid. Thank you, Lord. Ayan, glory, glory to God. Thank you, Lord. At hello kay Harley Golgota. Jerome, Brother Jerome, magandang umaga sa iyo. Ang ating tagapangalaga ng bahay ni Lord sa Bulacan. Thank you, Lord. Alam niyo, nakakatuwa naman talaga yung anak ni Minister Jerry na yan. At ni Sister Maripas, no? Glory to God. Okay, thank you, Lord po, mga kapatid. Batiin natin ngayon ng mga may birthday. Ayan, birthday ang pinag-uusapan natin, mga kapatid. Tandaan po natin, we were created to bring glory to God. At ang sabi sa Ecclesiastes, be grateful for every year you live. Kaya happy birthday kay Brother June Lucero, Brother Sister Virgie Samante, Brother Gio, birthday pala ni Gio ngayon. Happy birthday, Gio, and happy birthday, Sister Virgie. Sister Virgie, ang awitin mo, inihintay na ni Minister Arnold. Oo. Ano yan? Thanksgiving offering mo yan, ha? Sister Len Molino, na anak ni Sister Offie. Wala tayong anniversary? Ayan, sige, awitan natin sila dahil special day nila. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday.
happy birthday, mga kapatid. Thank you, Lord. Siya nga po pala, mga kapatid. Abangan po natin, ngayong Sabado, ang bagong segment po natin. Oo. At ito po ay pag-alala sa ating Mami Ligaya. Kasi alam niyo po, our church is blessed with original songs. Glory to God po yan. Because meron po tayong leader na yan ang legacy na iniwan sa atin. Kasi alam nyo ang mami, kahit hindi maganda ang kalagayan o sitwasyon niya, dinadaan niya sa kanta. Kasi ang dami niyang kanta. 'Di ba? May awitin siya pagka nagagalit ang daddy sa kanya, 'di ba? May awitin siya nung may sakit ang Daddy Bart. May awitin siya pag maligaya siya. 'Di ba? May awitin siya pag malungkot siya. Lahat dinadaan po niya sa awitin. Kaya ito pong segment natin na ito, every Saturday po natin na mapapanood, You Gave Me a Song. Awit ng pag-ibig. Oo. At ito po ang aabangan natin ngayong Saturday. Ayan po ang ating aabangan tuwing Sabado. Mga awit ng pag-ibig. Yan. Awit ng Mami, You Gave Me a Song of love, my Lord. At iba-ibang sari-saring awitin na iniwan ng Mami ang mga magiging theme. Yan, mga kapatid. Ano? At bawat awitin ay merong gustong iparating. Ang galing nun, ha? Bawat awitin, merong gustong iparating. Thank you, Lord. Okay, ang atin pong memory verse of the week. So, ang atin pong memory verse of the week ay yun din pong ating binanggit kanina. Kailangan ito ma-memorize natin, mga kapatid, para reminder siya sa atin. Yun po yung Isaiah 43:7. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, I have formed him. Yes, I have made him. Ayan po. New King James yan, ano? Memorize ko kasi yan sa Good News ako. I created them to bring me glory. So wag po natin kalimutan yan, mga kapatid. Isaiah 43:7. Thank you, Lord. Ngayon po, dako na po tayo sa ating memorization. Mga kapatiran, magano na po kayo ng game na kung kayo po ay naka-memorize na. Yung iba, alam mo, naka-memorize naman daw sila. Ayaw lang nilang sumali. Gustuhin nyo na po. Huwag na po kayong mahiya, mga kapatid. Kami nga po dito, mali-mali din, hindi ba? Blessing mo yan. Oo. Di ba? Nag-CR ka pa lang, hinahanda na ng Diyos ang pagpapala mo, hindi ba? Oo.
Sasabihin ko, abusado na yan. Thank you, Lord. Oo, kasi may mga blessing may mga na-bless daw kasi doon sa ating Lenten special. Actually, ano na yan? Ano yan? Late post. Super late post. Opo. Meron pong mga na-bless daw doon sa Lenten special kasi pinatawa daw natin, tapos pinaiyak daw natin, tapos pinatawa daw natin. Ganon. Natutuwa nga ako kasi sabi nila, actually, si Brother Jun yan, nalaban na from Saudi Arabia pa. Oo, nanonood siya. Sabi niya, alam niyo daw, through GMJ, nanumbalik daw yung relasyon niya kay Lord. Tapos nung Lenten special natin, natawa ako natawa ako at the same time doon sa comment niya. Sabi niya, Sister Ria, grabe yung By the way, pwede niyo pong panoorin ulit yun ng paulit-ulit kung gusto niyo pong i-share. Kung meron po kayong mga kaibigan o kamag-anak na kailangan yung ma-share nun, i-share nyo po yung na yun, yung mga... Kasi yun po, wala akong po pwedeng mag-refute noon because yun po ay tunay na buhay na pangyayari. Sabi niya, natuwa po ako, Sister Ria, at na-bless ako ng sobra. Sabi niya, marami pala sa mga workers natin na artistahin na. Pero, meron din kailangan ng acting workshops. Ang sabi ko sa Brother June, alam mo, yun na yung best talaga nila. Ibinigay na lang talaga dahil hindi naman natin ginagawa yun. Natuwa siya, kaya ang nangyari, nagpadala siya ng offering para daw dun sa kaso yung main cast lang ang oo, pero lahat naman nakakain dun sa merienda natin kahapon, di ba? Senior naman sa lahat. Tapos, meron pa din yung mga, main cast. Oo. Siguro bibigyan ko din ng love offering si, Terry. Kasi sa lahat ng, kasama siya di ba? Main cast na rin siya, di ba? Payag ba kayo doon, mga prayer meeting attendees? Kasi hindi ko na kayo mabibigyan lahat sa dami. Ayan, okay. Wow! Hindi ka pa ba natawag, Jam? Hindi pa? O, ikaw na ngayong araw na to, Jam. Parang si Jam bless na bless sa araw na to. Siyempre, meron din yung technical natin dahil yan talaga naman ang Oo, yung mga artista lang po yun. Yung mga nasa likod ng tabing, wala ba kayong Oo. Bakit ako wala? Kasi binibigay ko sa inyo lahat. Okay. Sister Jam! Para hindi ka mahirapan. Nahirapan ka dyan Call a mother. Nauna pa si mami mo sa'yo Pasok ka. Wala ka. Yan. Kinabahan ako bigla. Kinabahan daw. Jam, inhale, exhale muna. Kasi nung nakaraan, parang ka na din Oo Sige po. Okay na? Inhale, exhale na. Okay, relax na siya. Kalmado ka na, Jam. Sakto lang. Sakto lang. O sige, Jam. Okay, thank you, Lord. Yan. Try natin yung may tone. Let's start from the very beginning. A very good place to start. When you want to memorize the 10 Commandments, open your Bible to Exodus chapter 20, verses 1 to 17. 1. I am the Lord your God. You shall not have other gods. Wow. 2. You shall not make any graven image. 3. You shall not use my name in vain. Wow. 4. Remember the Sabbath day. 5. Honor your father and mother.
Number 6, you shall not murder. Wow. Number 7, you shall not commit adultery. Number 8, you shall not steal. 9, you shall not bear false witness against your neighbor. 10, you shall not covet. That's the 10 commandments. Thank you. Yay! Ang galing naman. Nangihinginig siya. Akala ko alam mo si Jam pagka para kasi siyang mapupugtuan ng nangihinig nga, kaya ako Tapos pag kumakanta si Jam, parang bata. Sige Jam. Memory verses. Sige. Proverbs 3:5-6. Trust the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that God speaks. Isaiah, manginginig talaga ako, 26:3. You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts you. Psalm 121, 1-2, I look to the mountains, where will my help come from? My help will come from the Lord, the maker of heaven and earth. Bigla akong kinabahan. Psalm 51, 10-12, create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me from your presence, O Lord, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Psalm 26, verse 3, surely goodness and love will follow me all the days of my life. 23:6, baliktad. Psalm 23:6, surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Isaiah 55:8, for my thoughts are not your thoughts, neither my ways your ways, says the Lord. Ephesians 6:10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Philippians 1:6, I am confident of this very thing, that He who had begun a good work in me will perform it until the day of Jesus Christ. Nanginginig talaga ako. Ano ba yan? Matthew 4:4. Tapos na po. Romans 10:17. So faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Psalms 145:18 ba yun? Yung if the Lord does not build the house. Mali. The Lord is near to those who call upon His name. He hears and listens to every cry. The Lord reaches down from heaven and lives in everyone who calls upon the name of the Lord. Yun na lang, Tari. Kinabahan. Yun na lang daw. Very good naman. Congratulations kay Jam. Ayun ang kanyang regalo. Ayan. Alam mo, kaya pinatanggal ko na yung mask ni Jam kasi nung last time, parang mapuputol yung niya kasi yung kaba niya. Tapos, oo, minsan di ka talaga makahinga dun eh. Pero ganun pa din, di pa rin siya makahinga sa nervyos. Thank you, Lord. Ang ganda, natuwa ako dun sa niya, no? Galing. Very good, Jam. Ha? Oh, ang gling-gling mo raw, sabi ni Pastor Ray. Oh, thank you, Lord. Okay, thank you, Lord. Ngayon naman po, dako na tayo sa inyong lahat dyan. Ang dami. Thank you, Lord. Ang dami-dami. Sister Connie Manalad, Sister Telma Mariano, Sister Rose Orpilia, Sister Clement Toledo, Lola Aning, and Sister Mindako. Dami nila, no? Overflowing. Thank you, Lord. Sige po. Ayan na! Yehey! Oo. Lola Aning, ang sabi nila,
Lola Aning, sabi nila rito. Tapos kayo nga po, kaya kami natuwa kasi parang si Lola Aning ang pinakamatagal na nagstay dyan. Dalawa sila actually ni Odette, natawag na si Sister Odette last time, ano? Magkasunod talaga sila. Alam niyo po, He makes all things beautiful in its time. Kaya, stay lang kayo dyan, mga kapatid. Okay. Si Connie ang tawagan natin. Thank you, Lord. Okay, ready na dyan si Nanay Aning. Matagal na. Sa hindi po nakakakilala sa inyo, si Lola Aning po, si Nanay Aning po, ay nanay po ni Ninang Nilda at ni Minister Boy. At alam nyo ba na si Ninang Nilda ang mag-share din maya-mayang konti? O di ba? Talagang si Lord tina-timing. Good morning po! Nanay Aning, good morning! Tawag din sa wakas. Oo nga po eh. Kayo po yung pinakamatagal eh. Nasa banyo pa ako. Tinawag lang nito si Connie. Oo. Ayan, si Nanay Aning. Salamat Nanay sa Aning, Diyos. bati po muna kayo. Magandang umaga sa lahat ng Compit family. Thank you, Thank you, Lord. Lord. Natawag din sa wakas. Hindi na ako umaasa. Sabi ko, nung isang araw, dapat natawag na ako kasi nakita ko, dalawa na lang kami senior. Pagdating ng Biyernes, dumaming bigla. Pero ito po ang araw na Wala rin. itinalaga. Ito po ang araw na tinalaga ni Lord para kayo ay makapag-share. Salamat sa Diyos. Sige po, Nanay Aning. Go na po. Sige po. Ito ang sabi ng Diyos. Ako si Yahweh. Ako si Yahweh na inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos-Diyosan. Huwag kayong yuyukod o sasamba sa mga Diyos-Diyosang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Igalang ninyo ang inyong ama at ina. Huwag kayong magpapatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksihin ng di katotohanan. Huwag kayong mag-iimbot sa sambahayan ng inyong kapwa, sa kanyang asawa, sa kanyang mga alila, sa mga baka, sa asno o anumang pag-aari niya. Thank you, Lord. Amen, ha? Thank you, Lord. At di nagbakil si Lola Aning. Oo, talagang, kaya pala naman naiinip na siya kasi ready na siya. Kaya, Lola Aning, dahil po dyan ang inyo pong regalo ay 2 klase ng sabon. Sabong panlaba at saka sabong pampaligo. Ayan, ito po ang regalo ni Lola Aning. Ayan. Lola Aning, ari po ang inyong regalo. Ayan, marami talaga dahil po kayo ang pinakamatagal. Tapos senior pa, pero hindi po kayo sumuko. Ayan. Amen. Thank you, Lord po, Lola Aning. Salamat din po. Ay, Lola Aning, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po kayo? Si Lola Aning ay 90 years old. Lola Aning, umaakyat pa po ba kayo sa puno? Hindi na daw. Marayuman na daw. Actually po, pinagbawalan lang siya ng mga anak niya na mag-aakyat, pero kayang-kaya pa niya. Thank you, Lord po, Lola Aning. God bless po. Apo. Thank you, Lord, kay Lola Aning. Grabe, no? Kaya pala, sabi niya, nawala na ako ng pag-asa. Nawala na pala siya ng pag-asa sa lagay na yon. Kaya dahil siya po ay matagal na naghintay pero hindi sumuko, kaya ayon ang kanyang regalo. Ibibigay natin muna kay Minister Boy para pag dumalaw, dadalhin. Ayan. Thank you, Lord po, Lola Aning, at maraming salamat po sa mga kapatiran natin na patuloy pong nagge-game na kahit po hindi natatawag. Yan po ay good example ng persistency. Kaya
Tuloy lang po tayo, mga kapatid. Baka naman po kayo, tuwang-tuwa po kayong nanonood. Tapos aliw na aliw po kayo dun sa mga nagme-memorize dito. Tapos hindi naman po kayo nagme-memorize, ha? Kailangan, wag lang tayong matawa, ha? Gayahin din po natin. Kahit na kung ayaw nyo pong sumali rito, basta i-memorize nyo lang po kasi magagamit po natin at kailangan natin sa ating buhay espiritual. Dako na po tayo ngayon sa ating New Song of the Week. At ang new song natin ngayon ay, ang composer po nito ay si Sister Bebot Perez. Oo. At ito po ay inawit ni Sister Maripas. Oo. Oo, ang ating operatic sister. Oo. Hindi, operatic talaga yun si Beng. Alam nyo, si Beng po, kailangan po namin sabihan ng, kalma lang, Beng, kalma lang. Pero ang totoo po niyan, na ano siya dun sa, pag nagpapaawit kasi siya, nadadala siya dun sa presence ni Lord na, oo, kaya minsan kailangan natin sabihin, kalma ka lang, Beng, kalma ka lang. Kaya pakinggan po natin at panoorin natin kung ano po ang ataking ginawa ni Sister Beng. Sa awitin po ni Sister Bebot Perez. Thank you, Lord. At susundan po siya. Mga kapatid, tignan ninyo. Kaya po talagang ngayon ang araw na itinalaga ng Diyos para kay Nanay Aning. Kasi ang mag-share sa araw na ito ay ang kanya pong anak na si Ninang Nilda. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang kakamay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko. Taglay ngayon. Salamat po, Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon. Ako'y inahon mo sa kadiliman, ngayon'y taglay ang liwanag ng iyong salita na aking gabay sa araw-araw. Salamat po, Panginoon, sa ligayang nararanasan. Ikaw, O Diyos, ang kakapay, dahil sa pag-ibig mo walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Jesus, sa bagong buhay ko.
Yan. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga mga kapatid. Salamat sa Panginoon at ako'y nabigyan ng pagkakataon na i-share ang kanyang salita sa inyong lahat sa umagang ito. Ang ating pong word ay manggagaling sa Galatians 2:20-21. Babasahin ko po sa New International Version. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God, for if righteousness could be gained through the Lord, Christ died for nothing. This is the word of the Lord. Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon, salamat po. Napakabuti mo. Lord, salamat. You are our omnipotent, omniscient, and omnipresent God. At alam mo po, Lord, ang aming kalagayan sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, at ang aming nakaraan, ang aming kasalukuyan, at aming hinaharap. Lord, salamat sa bagong buhay na binigay mo. At muli, pangunahan niyo po kami, Lord, sa aming pag-aaral. Ikaw po, Lord, ang magbigay ng anointing sa bawat salitang mamumutawi sa aking labi. I admit that I can do nothing without you, Lord. At muli, ikaw po magbigay ng kapahayagan, pangunawa sa aming mga makikinig. In Jesus' name we pray. Amen. Purihin ng Panginoon. Happy Resurrection Life. Ayan. Yung resurrected life ang ating pag-aaralan ngayon. At ito pong pagbabago na ito ay nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil April 20 po ang aming spiritual birth ni Pastor Fred. So, April 20 ay kami ay na Life in the Spirit Seminar naka-attend sa DAP, Development Academy of the Philippines. So, salamat sa Panginoon sa pagkakataon na ito na maibabahagi ko sa inyo paano binago ni Lord ang aming buhay. Alam niyo po, itong new life na to can never be attained without the power of the resurrection. Kasi the power of the Holy Spirit that Jesus promised to His disciples was given after resurrection. Ang sabi niya po noong habang siya ay nabubuhay, yung earthly ministry niya, sabi ni Lord, sa John 14:18, sabi niya, I will not leave you orphans, I will come to you. So, hindi tayo pababayaan na walang katulong. Kaya dun sa John 15:26, sabi niya, when the advocate comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. And you also must testify, for you have been with me from the beginning. So, bukod sa testimony ni Lord na yung bibigay sa atin ng banal na spirito, gagamitin din tayo. So we have this Great Commission na ibinigay niya naman nung siya ay nag-resurrect na, at itong huling habilin niya sa mga apostoles doon sa Matthew 28. At ang sabi niya ganon, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end. Kaya yung instruction nyo rin sa Acts 1:8, sabing gano'n niya, Huwag kayong aalis sa Jerusalem, sabing gano'n niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. So yan po ang instruction sa atin, yung resurrection. So tayong lahat po na nakatanggap ng banal na spirito, yung tayong may mga resurrected life, ay meron pong, si Lord kasi pag nagbigay ng mission, yan ay together with power and provision. Merong authority. So, yung ating authority ngayon is given by the Lord to do this great commission. At sabi niya nga dun sa Luke 4, yung kanyang ministry, di ba? Ito rin ang magiging ministry natin. Ang sabi, the Spirit of the Lord is on me, and He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, and to proclaim the year of the Lord's favor. So, itong ministry ni Lord na to, ini-handed down sa ating lahat.
Unang-una sa kanyang mga apostles and then sa ating lahat na nakatanggap sa kanya. Kasi ang sabi niya nga noong siya nabubuhay, ang priority niya, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work sa John 4:34. So, yung eagerness natin na to, yung eagerness ni Lord na i-share ang salita ng Diyos, yung food niya, yung alam naman natin na the Word of God is the bread of life. Kaya ito ay ibinibigay niya sa atin. Kaya yung ministry, one time tinanong nga hindi ba tayo, tinanong tayo nung isang Sunday. Ang sabi, what do you value most in your life? At ang sagot ng isang ating kapatid, sabi niya, God, ministry, God, family, and ministry. So parang yung ating leader, sabing gano'n yung si Sister Ian ang sabi, ay, kukurikin kita dyan, ang sabing gano'n, God, ministry, and family. Well, pagkako niyan, contestable kasi yan, di ba? Ano ba talaga ang sinasabi ng Panginoon? Kasi ganito yon. Ang ministry kasi, God, of course, palaging number 1 si Lord. Ang ministry natin, ano ba yung ministry natin? Ang sabing gano'n ni Lord, you will be my witnesses to Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the world. So, ang unang ministry natin, actually talagang God and ministry. But, our ministry, yung look for, sabing gano'n, look for, para i-set the captives free. So, ang unang-unang nating ministry ay ang ating family, Jerusalem. So, itong Jerusalem na to, ay pwedeng hindi tayo tanggapin. Because sabi ni Lord, our worst enemy may be our family. Doon sa Matthew 10:36, di ba? So, kapag kang family natin, hindi naman natin mapipilit. We cannot play the role of God. Ang role lang natin is pakita by our good example, yung resurrected life natin, makita sa atin, talagang tayo'y nagbago. And then, let us be witnesses. That is the power of resurrection. We can witness. At isa yan yung pinagagawa sa atin, the Great Commission, to witness for the Lord. Kaya kapag hindi tinanggap ng ating family, hindi naman palagi, pero to continue na, ang sabi niya sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your family. So, yung salvation ng ating family, maaaring hindi tayo gamitin. Kasi maaaring ang prophet is not welcome in his own country. So, pwedeng ibang gamitin. Pero still, pagka nakita sa atin ng pagbabago, masasama rin sila mga kapatid. Huwag kayong mag-alala because that is the promise of the Lord na they will also be saved ng Acts 16:31. Kasama sila. So, then that's the start that we go to Judea. Our friends, our neighbors, and then Jerusalem, even our enemies. Sabi nga sa enemies, hindi ba? Proverbs 16:7. If we please the Lord, He can make our enemies into our friends. And Matthew 5, sabi nga 44, we should love our enemies. So kasama, and to the ends of the world. So talagang mangyayari yan. Huwag kayong mag-alala. Kasama yan sa pangako ng Panginoon na magiging witness tayo even to the ends of the world. Yan, purihin ng Panginoon. Kaya ito pa ang isang nakita ko, yung fruitfulness. Isa rin sa requirement ng isa rin sa hinahanap sa atin ng Panginoon is for us to bear fruit bilang isang resurrected person, resurrected life of resurrected Christian. Ito sa John 15:26 sabing gano'n niya, sa John 15:16 sabing gano'n niya, you did not choose me, I chose you and appointed you so that you may bear fruit, you may go and bear fruit, the fruit that lasts. So, ito po, when whatever you ask for in His name, the Father will give it. So, yung pagiging fruit bearing is magkakaroon ng resulta. Ito ay answered prayer. Ang nakita ko dito, yung ano ba yung fruit bearing? Sa akin po, sa personally, nung kami ay tawagin ng Panginoon ni Pastor Fred, ang una po naming ang unang naging desire ko is yung family ko. So, nagsimula po ang prayer meeting sa office,
nadala po namin sa aming sa Bali 15 sa Parañaque, sa aming bahay. And then, nagkaroon ng prayer meeting, nasama yung aming siyempre, yung pamilya namin ni Pastor Fred, and then, yung neighbors namin, yung mga kapitbahay. And then, from there, nadala po sa amin sa Victoria Home, sa aking parents. And then, nadala rin yan sa outreach sa Gapan, yung kapatid ng nanay ko. And after that, aking mga in-laws, kahit medyo late na, pero still, they are active ngayon, talaga makikita mo. At ito pong nato sa atin, after that, yung after the family, hindi naman sinasabi ko na meron ding mga kapatid na hindi tumanggap. Pero ang napakaganda niyan sa Pasay, nakapag-raise ng isang ministro, si Minister Boy. Yan po yung kapatid ko rin. Kaya nakakatuwa na ang pangako ng Panginoon sa Acts 16:31 na nakikita ko natutupad sa amin. And then to Judea, sa Friends. Alam nyo ba sa office, yung Kalawan outreach natin ay bunga po yan ng aming prayer group. Ang ginamit po dyan ay yung namayapa ako naming, kasi medyo namatay na siya, no? Namayapa naming office mate na si Bioli. So, yung Kalawan Prayer Group po ay mga kamag-anak ni Sister Bioli yan. At yan po ay isa sa outreach na namunga rin. At alam naman natin na sa office, may mga kliyente ka nakakausap. Alam niyo po bang si Sister Luz Maganis ay product rin ng aming kumpanya dahil yung kanyang boss na si Myra ko na kliyente namin dahil sila ang gumagawa ng aming uniform sa Top States ay nasharean ko rin ang Word of God at nagkaroon ng prayer meeting sa kanilang kumpanya. Matagal-tagal din yon. Kaya nakakatuwa, yung fruit bearing, hindi lang po yan dyan sa nagbago ka, nasa iyo na yung love, yung Galatians 5:22, hindi ba? Andiyan na yung love, joy, peace, self-control, faithfulness, lahat na, nandiyan na yung fruit of the Holy Spirit. Pero, nandiyan din po yung bang pag-share mo, lumalawak ba? Nakarating na ba sa kung saan? Nakita ba natin? Kinakailangan yung bang prayer meeting, meron ka sa pamilya mo. Nakita ba natin yon? Alam nyo, napakaganda. I-practice natin mga kapatid. Unahin natin ang pamilya natin. Kasi sabi nga ganon, alam nyo ba para malaman kung talagang tayo ay nabago na? Tanungin nyo po yung ating mga kamag-anak at saka talungin nyo rin po yung ating katulong sa bahay. Ano po ba tayo? Hindi po ba? Yun lang yun. Yung resurrected life mo, kinakailangan nakikita. Kaya yung ating pag-share, yung ating patotoo, dapat hindi yan madudungisan sa pamagitan ng sabi nga, walk your talk. Kinakailangan ipamuhay natin at makita natin na ito ay hindi nasasayang. Kaya, it's no longer I that liveth, but Christ liveth in me. It's no longer I that liveth, but Christ liveth in me. He lives, He lives. Jesus is alive in me. It's no longer I that liveth, but Christ that liveth in me. Purihin ang Panginoon. Nakakatuwa naman na tayo po ay binabago unti-unti ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita dahil ito po ang proof na we have the resurrected life. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Mahal naming Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati. Salamat Lord sa pagtuturo mo sa amin at dalangin po namin Lord na ang aming pagbabagong buhay, ang bagong buhay na binigay mo dahil sa aming pakikipag-isa sa iyong anak na si Jesucristo ay patuloy na makita ng iba upang kami ay maging tunay na patotoo. Salamat Lord at muli, pinupuri ka namin, niluluwalhati, sinasamba, at maluwalhati ka palagi sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. God bless everybody. 2 Timothy 2:2.